naging konti lang naman yung mga masasabi ko na generally is hindi ho naapektuhan masyado yung ating mga linya. So far, hindi nagkaroon ng major effect yung bagyo at habagat sa Sintelco. Although merong mga ilan-ilan, lalong-lalo na sa mga western part namin. At doon sa may, dito sa San Carlos, ang Lingayen, na kung saan ay hanggang ngayon ay lubog pa rin sila sa baha. Kaya nananatili pa rin silang isolated as of now. Pero ilan-ilan na rin lang sila, mga dito sa Lingayen, may 2 o 3 pang mga barangay. Ganon din sa San Carlos, may 2, 3 barangay na rin na naka-isolate pa rin ngayon. At may mga purok, may mga compound na hindi pa po namin nakakailawan dahil na underwater pa sila. O kaya yung mga daanan namin ay underwater kaya hindi ho namin pa sila nakakailawan. Kailangan pa pong pahupain yung baha. Kasi syempre kailangan natin isaalang-alang yung safety ng ating mga lineman, lalo-lalo na yung komunidad. Diba? Kapag merong kuryente po, medyo magkakaroon ng untoward na maaring possible na mangyaring aksidente. Alam mo naman, kuryente yan. Kaya lagi namin isinasaalang-alang yung kaligtasan ng bawat isa. Doon sa may Dulig, Barangay Dulig, sa may Labrador, meron ho kaming parang 2, 3 poste. Pero kaagad-agad naman itong naisaayos. At merong na-identify din po sa mga interior na lugar. Kasi syempre medyo malambot na yung mga lupa. Tapos yung mga medyo hindi na rin ho mga poste namin na medyo may kalumaan na, yun po yung mga natumba. Pero kaagad-agad naman po itong naayos. At nga mga kabombo, yung naging pahayag ni Ma'am Rizalinda Reyes ng Sintelco kaugnay doon po sa mga epekto ng pagbaha or dahil sa epekto po ng pagbaha, kaya sa kasalukuyan di pa nila nare-restore nga yung mga kuryente sa ilan pong mga barangay. In particular po sa mga nabanggit pong lugar sa San Carlos, Lingayen, Labrador at ganoon rin sa bayan po yan ng Suwal, nakabilang po sa kanilang sinusuplayan po ng kuryente. At ipinaliwanag din mga kabombo ni Ma'am Rizalinda Reyes yung kasalukuyan naman na sinasagawa nilang mga clearing operations. Bagamat nung mga nakalipas na araw, may mga barangay nga raw na pahirapang pasukin dahil po sa mataas yung tubig baha. Kaya humihingi rin sila ng paumanhin sa ilan pong mga residente na umabot po ng ilang oras kamakailan na nawalan po sila ng kuryente dahil nila, yun ngang dahilan, hindi po makapasok agad-agad yung mga lineman or yung mga mag-aayos ng mga tumba pong poste or naapektuhan na mga linya po ng kuryente ng Sintelco. At sa kasalukuyan nga ay binanggit nito, sa mga lugar na mataas pa yung tubig baha, kailangan hupain muna nila yung baha para hindi rin delikado sa mga residente, lalong-lalo na kung abot pa hanggang tuhod yung baha. Kaugnay dyan mga kabombo, narito pa yung dagdag po na bahagi sa naging panayam po natin kay Ma'am Rizalinda Reyes ng Sintelco. Lingayen, Labrador tsaka Suwal. Kasi ang Labrador tsaka Suwal namin, naapektuhan din po doon yung linya ng NGCP. Yung 69 kV line po kasi nila doon sa Labrador na bibigay ng power sa Labrador Suwal tapos hanggang sa Western Pangasinan. Naapektuhan din po sila doon, parang buong araw silang nawalan ng ilaw. Yun lang naman po yung talagang major damages na nangyari sa Sintelco. So far wala naman kaming na-receive na mga report na mga ganon relating to electricity na mga wala kaming na-receive na mga information or balita or report na mayroong mga casualties, ganon. Nagpapasalamat naman po kami na nangyari naman yung ganon. Meron pa kami
aming mga restoration activities ongoing pa rin hanggang ngayon. 24/7 nga kasi sabi ko nga, may mga portion-portion. Mayroon yung compound, 4 na bahay, 3 bahay, at yung mga service trapping, yung mga isang bahay na nasira yung metro, nabasag, yung mga service trap na lumuloy, nagsag. Yun na lang yung mga ginagawa naming activities sa Tognao. Mga kabombo, yung bahagi pa nga sa naging panayam natin kay Ma'am Rizalinda Reyes, ang siya pong member services department manager ng Sintelco, doon nga sa mga lugar na hindi kaagad-agad na naibalik or na-restore yung kanilang kuryente sa mga nakalipas na araw. At pinakamatagal nga araw nung kasagsagan po ng paglandfall or tama po ni Bagyong Emong sa ilang bahagi po ng ating probinsya, lalong-lalo na mga nasa bahagi o parte po ng Western Pangasinan. At samantala, nagbigay din ng pagpapaalala si Ma'am Rizalinda Reyes at para naman ito sa pag-iingat upang makaiwas sa mga insidente ng electrocution o yung mga pagkakakuryente gaya na lamang sa mga nakalaylay na live wire. At dagdag niya na kapag may mga makikita po kayong live wire or yung mga nakalaylay na linya po ng kuryente, as much as possible ay ipagbigay alam po munang araw ninyo sa kanilang tanggapan at wag po ninyo basta-basta ito hahawakan o gagalawin man lamang. Antayin nyo araw na ang humawak or mag-ayos at gumalaw sa mga yan ay yung mga mismo lineman na galing po sa Sintelco at hindi po basta-basta hahawakan dahil masyadong araw po delikado. At ganyan nga rin yung mga naitala kamakailan ng mga insidente po ng electrocution or pagkakakuryente katulad na lamang ng insidente nung araw po ng Miyerkules sa lalawigan po ng Bulacan sa isang lugar doon kung saan isang barangay health worker yung nasawi matapos po itong makuryente at ng aksidente nga na kanya pong mahawakan yung nakalaylay na live wire. At yun yung mga nais po na maiwasan ng Sintelco. Tama ka dyan. Maraming salamat nga at kami ay binigyan mo ng pagkakataon para masabi sa aming mga member consumer owners yung iba yung pag-iingat. Alam mo namin na medyo aburido na yung mga consumers namin na hanggang ngayon ay isolated. So gustong-gusto na talaga nilang magkailaw pero isaalang-alang natin ang kaligtasan ng buong pamayanan natin. Kung sakasakali may mga live wire na mga naputol, ipagbigay alam lang sa aming tanggapan. Open po ang aming communication service 24/7 doon sa aming FB page. Naka 24/7 service ho kami na tumatanggap ng impormasyon sa kahit na anumang mga untoward incident relating to electricity sa aming nasasakupan. Ipagbigay alam lang sa amin at huwag ho tayong makikialam basta-basta dahil ang kuryente po ay nagbibigay sa atin ng kaginhawaan. Pero ito po, pag hindi ho natin pinag-ingatan, ito po ang magiging mitsapan ng malalang aksidente sa ating buhay. Oo naman, yun naman po yung unang-una naming pinapagawa sa kanila, yung safety nila. Mayroon palaging bago sila tumuong sa kanilang mga trabaho, mayroong reminder na ginagawa, may toolbox meeting palagi dahil ayaw din namin silang mapahamak, ayaw din namin silang maaksidente dahil sila nga ang ating mga warriors of light na nagbibigay ng liwanag sa ating komunidad.